Marami ang takot magnegosyo. Natural lang ito dahil na rin sa risk na kasama ng pagsisimula nito. Naisip mo bang uutang ka para magkaroon ng puhunan o uubusin mo ang life savings mo na matagal mo nang inipon? Kaya kung nag-iisip ka ng mga negosyo na magiging patok pa rin, hindi lang ngayon, kundi sa mga darating pang taon, hindi na rin kailangan mag-focus sa mga online ventures, lalo na't marami ang nag-aalala na baka ma-scam sila at nagkalat ang mga peking opportunities sa internet. Kaya sa video na ito, narito ang ilang negosyo na inaasahan pa rin magiging patok sa 2025. Kasama rito ang mga detalyadong paliwanag kung paano magsisimula at magtatagumpay sa negosyong ito. Una, ang bigasan. Ang bigas ang pangunahing pagkain ng bawat Pilipino, kaya't palagi mataas ang demand para dito. Sa bawat tahanan, hindi nawawala ang konsumo ng bigas araw-araw, kaya't sigurado makakabenta ka nito. Pwedeng simulan ng bigasan sa maliit na espasyo tulad ng sa harap ng bahay mo o kung may maliit na tindahan ka. Ang puhunan ay hindi rin masyado malaki, nasa 20,000 to 50,000 pesos lamang, depende sa dami ng bigas na bibilhin mo at sa mga kagamitan na kailangan mo. Kadalasan, mas mahalaga pa ang lokasyon kaysa sa laki ng tindahan mo. Kung ang tindahan mo ay nasa lugar na may maraming tao, mas mataas ang tsansa makabenta ka ng maraming bigas. Ang tagumpay ng negosyong ito ay nakasalalay sa pagkakaroon ng maaasahang supplier ng murang bigas. Kailangan mo maghanap ng supplier na magbibigay ng dekalidad na bigas sa mababang presyo upang makabenta ka ng mas mababang presyo sa iyong mga consumers. Bukod dito, mahalaga rin ang tamang storage ng mga bigas upang maiwasan ng bukbok at iba pang peste na sumisira ng iyong mga paninda. Sa pamamagitan ng simpleng diskarte na ito, maaari ka magkaroon ng tiyak na kita habang tinutulungan mo ang mga customer mo na magkaroon ng dekalidad na produkto pero sa mababang halaga na kailangan nila sa pang-araw-araw. Ang pangalawa, ice cube selling. Ang ice cube selling ay isa sa mga negosyong laging patok dahil na rin sa mainit na klima sa Pilipinas. Maraming negosyo tulad ng sari-sari store, karinderya at catering services ang palagi nangangailangan ng yelo. Bukod dito, maraming pamilya ang bumibili nito para sa pang-araw-araw na gamit nila, mula sa pagpapalamig ng tubig hanggang sa paghahanda ng mga inumin para sa mga bisita. Pwedeng simulan ang negosyong ito sa puhunan na 40 to 50,000 pesos para sa freezer at ice maker na pwede namang mabili sa Shopee. Siguraduhin lang na malinis ang tubig na ginagamit mo upang matiyak mo ang kalidad ng yelong binibenta mo. Bukod sa direct selling, magandang idea rin ang mag-alok ng mga supply sa mga events at gatherings. Lalo na sa mga panahon tulad ng Pasko, summer outings at piyesta. Ang pagkakaroon ng delivery service ay isa pang paraan upang maabot mo ang maraming kliyente at maging kilala ka sa community mo. Ang simpleng negosyong ito ay maaaring lumago kung magiging consistent ka sa kalidad at serbisyo na binibigay mo. Sa tulong na rin ng technology tulad ng social media, maaari mo pang ipromote ang iyong mga products upang makaakit ka ng maraming customer. Ang pangatlo, mini grocery o sari-sari store. Ang mini grocery ay patok dahil na rin sa pangangailangan ng mga tao sa pang-araw-araw na bilihin tulad ng pagkain, inumin at mga household essentials. Kaysa pumunta pa sila sa mall o sa supermarket, maraming tao ang mas pipiliin na bumili na lang sa malapit na tindahan, kaya't ang negosyong ito ay lagi maganda para sa mga lugar na maraming residente. Pwede kang magsimula sa puhunan na 50 to 150,000 pesos para sa initial stock mo, shelvings at iba pang kagamitan tulad ng refrigerator para sa pagpapalamig ng mga inumin. Isa sa mga sikreto ng tagumpay ng ganitong negosyo ay ang pagpili ng tamang lokasyon. Ang lugar na malapit sa mga residential areas o sa mataong kalsada ay sigurado magdadala sa iyo ng maraming customer. Bukod dito, mahalaga rin ang pagkakaroon ng sapat na inventory ng mga produkto madalas bilhin ng mga tao tulad ng bigas, canned goods at instant noodles. Kung nais mo pang mapalago ang negosyong ito, maaari mo pang isama ang iba pang serbisyo tulad ng pagbebenta ng bigas, ice cubes at food cart sa harap ng iyong mini grocery. Sa ganitong paraan, magiging one-stop shop ang tindahan mo na siya magugustuhan ng mga customer at ng marami pang tao. Huwag din kalimutan magbigay ng maayos na serbisyo at panatiliing malinis at organisado ang tindahan para sa mga bumabalik na mga customer. Ang pang-apat, pagtitinda ng feeds para sa mga alagang hayop. Sa pagtaas ng bilang ng mga pet owners sa Pilipinas, patuloy din ang demand para sa mga feeds at iba pang pangangailangan ng mga alaga tulad ng aso at pusa. Pero hindi lamang ito limitado sa mga nag-aalaga ng hayop sa bahay, maging ang mga nag-aalaga ng manok,
baboy at iba pang hayop para sa hanap buhay nila ay nangangailangan din ng dekalidad na feeds. Ang negosyong ito ay maaaring simulan sa puhunan na 30 to 70,000 pesos at sakop na nito ang panimulang stocks tulad ng iba't ibang uri ng feeds at mga kagamitan tulad ng shelvings para sa maayos na storage. Upang mapanatili naman ang mataas na kalidad ng iyong mga produkto, mahalaga makahanap ng maaasahang supplier pero mura ang presyo. Bukod dito, dapat mo rin mag-research ng mga pagkain para sa bawat uri ng hayop upang makapagbigay ka naman ng opinyon o tamang payo para sa mga customer mo. At para mapalawak naman ang negosyong ito, maaari kang magdagdag ng iba't iba pang produkto tulad ng mga pet accessories, vitamins at grooming materials. Kung may sapat ka espasyo, pwede mo ring pagsamahin ang mini grocery at tindahan ng mga feeds para ma-maximize mo ang pwesto mo at makapagbigay ka ng iba't ibang uri ng serbisyo sa iyong mga customer. Ang panglima, home cooked meals o yung mga lutong bahay. Ang negosyo ng pagkain ay hindi nalalaos dahil sa palagi mataas ang demand para dito. Maraming tao ang walang oras o lakas para magluto dahil na rin sa trabaho, biyahe at iba pang gawain, kaya't mas pinipili nila na bumili na lang ng ready-to-eat meals. Isa itong magandang oportunidad para sa mahilig magluto o maghanap ng dagdag kita. Pwede ka magsimula ng lutong bahay business sa puhunan na 5,000 to 8,000 pesos, kasama na rin dito ang mga container para sa pagkain. Isa magandang idea ay ang pagbuo ng lingguhang menu na ipopost mo sa Facebook groups o sa personal social media account mo para na rin makakuha ka ng mga pre-orders. Sa ganitong paraan, mas madali mo mapaplano ang iyong production at may iwasan ng sobra o kulang na supply. Para maging matagumpay, siguraduhin consistent ang lasa at kalidad ng pagkain mo. Gumamit ng mga fresh ingredients at iwasan ng shortcut na proseso upang mapanatili ang quality nito. Ang creative na presentation at maayos na packaging ay dagdag points din upang makaakit ka ng marami pang customers. Pwede kang mag-partner din sa mga local delivery services upang mas maabot mo ang mga customer at hindi na nila kailangang personal na pumunta sa pwesto mo. Ang pang-anim, pagtitinda ng mga frozen foods. Dahil sa abala at mabilis na lifestyle ng maraming tao, patok na patok ang mga frozen foods tulad ng mga hotdogs, langgonisa at processed meat. Ang mga produktong ito ay madaling ihanda, kaya't ideal ito para sa mga pamilya o individual na laging on the go. Bukod dito, ang frozen foods ay may mahabang shelf life kung maayos lang ang storage mo, kaya't hindi agad ito masisira. Ang puhunan para sa negosyong ito ay nasa 30 to 70,000 pesos depende sa laki ng freezer at dami ng stock na bibilihin mo. Mahalaga ang pagkakaroon din ng maayos at malinis na storage upang mapanatili mo ang quality ng mga produktong itinitinda mo. Maaari kang makipag-usap sa mga sari-sari store owners o sa palengke upang mag-supply ng mga frozen goods o mag-alok ng delivery services sa mga kalapit na lugar gamit ang mga app tulad ng Lalamove o Grab. Ang success ng negosyong ito ay nakasalalay sa iyong kakayahan na magbigay ng quality at abot kayang presyo ng iyong mga produkto. Siguraduhin maayos ang relasyon sa iyong mga supplier at sa mga customer mo upang patuloy ka nilang suportahan at mapalago pa ang iyong negosyo. Sa darating na 2025, maraming oportunidad na maaari mong simulan kahit sa maliit na puhunan. Ang mga food-related businesses tulad ng bigasan, lutong bahay business at frozen foods ay laging may mataas na demand. Ganon din sa mga negosyo tulad ng mga mini groceries at feeds para sa mga alagang hayop ay may potensyal na lumago dahil na rin sa patuloy na pangangailangan ng mga tao para dito. Ang susi palagi sa tagumpay ay ang pagkakaroon ng tamang supplier, malinis na produkto at magandang serbisyo. At sa tulong ng sipag, tiyaga at tamang diskarte, ang maliit na puhunan ay maaaring lumago upang maging isang matagumpay na negosyo. Tandaan, hindi lang ito sa puhunan, kasama rin dito ang dedikasyon, malasakit sa iyong mga customer at sa tamang mindset at diskarte ay tiyak na magtatagumpay ka. Ikaw ba, anong negosyo ang nasa isip mo na gusto mong simulan ngayong bagong taon? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.